Bago po ang lahat, ako po yung humihingi ng paumanhin dahil ganito po ang aking tinig, hindi ko po ito ma-extend pataas dahil ako po ay uminom ng mangtsa. Malamig na malamig po yung mangtsa. Ito ang resulta. Ha 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 ha. I love mangtsa. Paborito ko lang kasi. Okay. So, wala pong problema yung mga device po ninyo. Pag pinapahinggan nyo na po ito, ano po? Ako ang matigas ang ulo, ako ang may problema. Uminom ako ng malamig na malamig. Ito ngayon, halos di makapagsalita. Okay, so, ang atin pong pag-aaralan ngayon, yung araw mismo ng rapture. Okay, kasi meron mga nagrereklamo, nakadalawang beses na po. Sabi niya, mahina raw yung sound ng vlogs ko natin, no? Then, palagay ko yung una may diferensya yung telepono. Pero ito ngayon, ako mismo may diferensya. Pardon me, forgive me. Okay. Pag-aaralan natin ngayon yung day ng rapture. Yung tingnan niyo, busog pa. Excuse me po. So, yung day po ng rapture mismo. Wala po nakakaalam nun. What if dumating na po yung araw ng rapture? Well, you know what? You will wake up as any ordinary day. Umaga, magkakape ka, gagawin mo ang mga ginagawa mo, ha? At kung ikaw ay nag-oopisina, malamang magsha-shower ka na, tapos pupunuin mo na yung bathtub mo, at ikaw ay maglalagay na ng paborito mong sabon sa bathtub mo, di ba? Magbabathtub ka na, magsha-shower ka na, tapos punta ka na sa kotse mo, on your way to your office, di ba? Tapos yung iba naman, estudyante, malamang sila igigising, didiretso muna sa refrigerator, kukunin yung kanilang paboritong milk tea, mga ganyan. Yeah, the usual. Mga bata, magbubukas ng YouTube, manunood ng mga cartoons, whatsoever. It's ordinary day. Parang ordinary day, nagaya po nito. Pet lovers like us. So, pupuntahan yung mga aso, makikipaglaro. Ganyan, pusa. Yes. Ordinary day po siya. Ordinary day. And, all of a sudden, bigla tayong mawawala. Kling! As in, kling. O kung may maikli pa ron, kling. Yun na po yun. All of a sudden. And then, after that, masusumpungan na po natin ang ating mga sarili. Nasa piling na po tayo ni Jesus. Diyan po sa kalawakan. Okay? Ang pag-uusapan natin dito yung mangyayari sa atin, ha? Hindi natin pag-uusapan yung sa earth, no? Kasi may vlog na ako doon. And then, ititingin mo yung paligid mo pag nasa taas ka na, makikita mo yung mga kamag-anak mo na namatay na natulog na sa Panginoong Hesus at kayo ay magsasama-sama, magyayakapan kayo, ganon. Pagkatapos, biglang may kakalabit sa'yo. I-imagine ko to biglang may kakalabit sa'yo, tapos titignan mo siya sa mukha. Tapos tataas niya ang kamay niya, may butas. Yayakapin mo siya. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas mo sa akin. That's Jesus Christ. I believe in that. At yun ang mangyayari sa araw po ng rapture at tayo po ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian. I believe during that time po, malugod niyang yayakapin tayo. Lahat tayo. Kaya niyang gawin yan kasi wala po siya sa time Diyos po siya Di ba? At lahat kasi ng believer niya, ako naniniwala ako, lahat ng believer niya is special sa kanya. Trillion po tayo lahat. Trillions, billion, trillions, I don't know. Unlimited ang bilang natin mga mananampalataya since the world began. No? Kantaya tayo. Okay, whatever. Pero hayakapin niya tayo sa isa. Kasi excited siya sa atin. May nagtanong pa sa akin, paano yung matagal ng tegi, mga dead na, no? Matagal ng panahon na patay na, tsugi na Kristiyano. Anong mangyayari sa araw ng rapture sa kanila? Well, sasabihin ni Jesus, babalik kayo sa inyong mga katawan. Kaya, di ba may vlog ako? Yun po yung reunion ng ating, sila yung mga namatay, reunion ng kaluluwa sa body. Paano pag cremate siya? Isinabog siya sa New York, yung ibang abo niya sa New York, yung iba din nila ng Manila, yung iba naman din nila sa
ibang parte ng mundo na kung saan nirequest niyang isabog yung abo niya. May ganun po, mayaman. Sobrang yaman, sabi niya, since mahilig ako mag-around the world, isabog mo ang aking abo, sabi niya. Totoo po yan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Paano po yun pag Kristiyano yun? Well, may imposible ba sa Panginoong Jesus? So lahat ng mga patay na, pag magra-rapture na, ibabalik sila doon sa ano. Halimbawa, nilibing ka doon sa sementeryo yun, na luma na, parang natabon-tabunan na yung buto mo, mare-resurrect po yan. Wala pong imposible. And then, pag na-resurrect na yan, tayo naman pong mga buhay pa, bigla tayong papataas. At sabi ng Bible, dadagilin tayo, parang aagawin tayo dito. Ganun po ang mangyayari sa araw po ng rapture. What a very beautiful day to meet Jesus for the very first time. We will meet the Savior for the very first time. Yung mga debate, anong itsura ni Jesus, malalaman na po natin. Ha? Kasi may nagsabi ba naman, pangit si Jesus. I don't believe na pangit si Jesus. Si Jesus, ordinaryong Hudyo. Pero I don't think he's pangit or ugly. He's not ugly. My Lord is not ugly. Ang ibig lang pong sabihin nun, nung si Jesus ay wala tayong i-desire, we will never desire anything from Him. Ang ibig sabihin po nun, we don't desire anything from Him Di ba? Parang gano'n. Hindi ibig sabihin nun yung sa physical appearance niya. Ang ibig lang po sabihin nun, dito sa lupa kasi simple na po siyang tao. Kaya hindi siya i-desire ng mga mayayaman, mga gano'n. Yung pong ibig sabihin po nun. Pero hindi bumabanggit niya sa physical aspects. Kasi si Jesus po, tingnan niyo po, isipin niyo po, He is a person of grace. Merong something sa kanya na very attractive. Hindi rin po ako nangangaral na napakagwapo niya. Kasi may pastor pong ganyan, pinapahinggan ko dati. Hindi ko na pinapahinggan kasi parang beyond yung mga pinagsasabi niya. Si Jesus daw, 6-footer, sabi niya. Sabi ko, hindi na ako makikinig dyan. It's very impossible dahil si Jesus Christ po, nabuhay nung panahon ng mga first century Jews. Wala pa pong may halo noon. Purong Hudyo. Ang purong Hudyo, nag-i-scale po sila ng 5'4" to 5'5" pag lalaki. Kaya sabi ko, yung pastor na yan parang nag-i-imagine na ng mga things. No way. Kasi sabi niya, ang mga tao na-attract kay Jesus kasi gwapo. Pag gano'n ang preaching mo, iiwanan kita. Hindi ako makikinig sa'yo. Niloloko mo na ako. Si Jesus lang po, ibig sabihin noon, ganito, makinig pong mabuti, yung itsura niya. Pag-usapan natin itsura niya, kasi ang dami nagtatanong sa akin, hindi pa si Judas lumapit sa mga Pharisees? Okay, Caiphas, Anas, yung mga pangalan ng mga Pariseo. Sabi niya, paano namin, tingnan mo yung tanong nila, paano namin makikilala kanong mga huhuli na siya nga yung si Jesus? Ito, ani Judas, whomever I will kiss, or I shall kiss, damputin niyo siya. Kung sino yung hahalikan ko, yun. Alam niyo kung ba't ganon? Tingnan niyo rito. Kasi si Jesus, hindi rin kaiba sa itsura ng mga disciple. Jesus was very young, 33. Ang mga disciples niya, mga ganyan din ng edad. Mga bata pa sila. May mga balbas, no? At ang sabi nila during that time, mga buhok daw kulot. Kulot, alam niyo, parang uso ng kulot na buhok. Totoo yan, parang afro. At may balbas, malamang. Pero hindi siya pangit. Kaya lang, halos pare-pareho ang mga itsura nila. Parang nagpaka-ordinary siya. Para tayong mga tao na minahal niya, maging extraordinary tayo in power. Ganyan si Jesus. Amen? Kaya sabi ko, sa araw ng rapture, makikita natin siya kung sino talaga siya. Hindi po siya nagbago. May nagtanong pa sa akin dito, yung itsura ba ni Jesus dito, yun ang makikita natin sa rapture? Yes. Why? Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Siya po yan, hindi nagbabago si Jesus. So sa araw ng rapture, iyakapin na tayo bawat isa at come on, blessed of my Father, enter the kingdom I prepared for you. Hindi ba sabi niya, maghahanda ako ng mansyon para sa bawat isa inyo. So, sasabihin sa bawat isa natin, ito yung mansyon mo. Ito yung mansyon. Ipapakita yung mga mansyon natin bawat isa sa atin. So, yun ang mangyayari sa araw ng rapture. What a beautiful day. At sasabihin ni Jesus, magbibigay ako ng mga rewards sa inyo. Sa Bema Seat. Ayan ang mangyayari. So, the rapture is a very, very exciting day because for the very first time, ang ating pinakamamahal at pinakaiibig
na si Jesus ay makikita natin ang mukhaan. Thank you, and Jesus truly loves us all.